Hello everyone at welcome sa ating video tutorial for today. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-connect ng ating database dito sa ating PHP. Okay? So para magawa natin yon, unang-una is kailangan muna nating buksan ang ating local web host. Specifically, ang gagamitin natin for this tutorial is yung ating XAMPP control. Okay? So class, I will assume na na-install na ang inyong XAMPP sa inyong mga devices. Okay, so once na ma-install na yan, ang gagawin nyo lang is pupuntahan nyo lang ang inyong Drive C. So puntahan natin ang ating Drive C. And automatically makikita ninyo dapat ang inyong XAMPP na folder. At sa loob ng XAMPP na folder na yon is pupuntahan natin dito sa pinakababang part ng folder niya at hahanapin natin ang XAMPP control. Okay, so gagawin lang natin is i-double click lang natin itong application na to and then mag-open ang ating control panel for XAMPP. Okay? And kung makikita nyo class, we have here 5 modules ng ating XAMPP control. Okay? But for the meantime, ang aalalahanin nyo muna is itong naunang dalawa, which is sina Apache na ginagamit natin para makapag-access tayo ng ating PHP. Okay? And then pangalawa is the MySQL. So itong module na to is ginagamit natin para makapag-access tayo ng ating database. Okay? So ang gagawin nyo lang is i-click nyo lang yung start button doon sa Apache. And then kapag nakita nyo green na yung kanyang background, so ibig sabihin is running na. Okay? Same as with the MySQL. So kapag green na yung kanyang background, then ibig sabihin pwede na nating ma-access ang ating database. Okay? So now, okay na tayo with this one. Ang next step na gagawin natin is i-access natin yung ating pinaka PHP My Admin kung nasaan nandoon yung ating database. Okay? So para ma-access natin yun, ang gagawin natin is mag-open tayo sa ating browser. Okay? Then, from the URL address, ang itatype natin is localhost, then /php my admin. Okay? Then, enter nyo lang and then magbubukas ng ating pinaka PHP My Admin. So, dito sa PHP My Admin class, makikita ninyo yung mga database natin or list of database natin dito sa bandang kaliwa ninyo. Okay? So, for the purpose of this example, so gumawa na ako ng aking database which is ang pangalan niya is the shop database. Okay? So, dito sa shop database na to, is meron tayong dalawang table na pag-uusapan natin sa mga susunod na video. So, unang table natin is the product and pangalawa is the user table. Okay? So, ngayon, ang pinaka-purpose ng video natin is paano natin i-connect itong PHP My Admin natin or itong pinaka-database natin dito sa ating PHP. Okay? So, ang gagawin natin is pupunta tayo sa ating text editor. Okay. Oops. So, ang gagamitin natin for the text editor is the Visual Studio Code. Okay? And then, ang gagawin natin is magke-create tayo ng bagong file. And then, isa-save natin to as, say for example, dbconnect.php. Okay? So, for the file name itself, so pwedeng kahit anong file name, basta class, ito ay may file extension name na .php. Okay? Now, enter lang natin. And then, doon sa loob ng ating XAMPP, so para ma-access natin yan, punta tayo sa ating Drive C. Okay? Then, punta tayo sa ating XAMPP folder. And then, from this point, hanapin natin si htdocs. So, again, class, si htdocs ang magsisilbing pinaka-repository sa localhost natin. Okay? So, si htdocs ang ating pinaka-localhost pagdating natin sa access sa browser. Okay? Then, from this point, gagawa tayo ng panibagong folder. Okay, so ito yung magsisilbi natin project folder for this tutorial. Okay, so new folder lang. And then, papangalan natin dito is e-commerce folder. Okay,
So, itong e-commerce folder natin ang magiging pinaka-project name natin sa tutorial na to. Okay? So, sa loob ng e-commerce folder is isi-save natin si dbconnect.php. Okay? And make sure na yung save as type niya is all files. Okay? Then, create the file. And then, kung mapapansin ninyo, so, meron tayong blank na text dito. So, fill upan natin yan kung paano tayo makakapag-connect sa ating database. Okay, so, gagawin nyo lang class is of course, kailangan natin i-open ang ating PHP code using the PHP script. Okay, so less than, then question mark, then PHP for the opening script ng ating PHP. And then for the closing script ng ating PHP, so type lang natin is question mark, then greater than sign. Okay? At sa pagitan ng ating opening script at closing script, dito tayo magta-type ng ating PHP code. Okay? So, ang gagawin natin para makapag-connect tayo or matest natin kung connected na tayo sa ating database is una, gagawa muna tayo ng ating variable. Okay? Na magre-represent doon sa connection ng database natin at PHP. Okay? So, say for example, ang variable natin na gagamitin ko is variable con. Okay? Then, equals. Then, yung pinaka-function name na gagamitin natin for the connection ng database natin. Okay? So, sa PHP, ang function na ginagamit natin is mysqli underscore connect. Okay? So, si mysqli underscore connect ang magte-test ng connection natin doon sa database natin. Okay? So, dito sa function na to class, meron tayong 4 na parameter. Okay? So, yung unang parameter na kailangan natin gamitin, una is yung ating web address. Okay? So, for the purpose of this example, so, since wala pa naman tayo sa live, so, ang website natin is nasa localhost pa lang naman. So, by default, ang ilalagay natin is localhost as our first parameter. And then, sa second parameter natin is the user. Okay? So, ang user natin, again, for the purpose of this example, dahil wala pa naman tayo sa live, it should be user. Okay? Or, sorry, root. Okay? Root ang ating pinaka-user. And then, yung pangatlong parameter natin is the password. Okay? So, for the password, by default, wala tayong password. Okay? So, wala tayong ilalagay dyan, kundi double quotation. And then, yung pinaka pang-apat na parameter natin para malaman natin kung connected tayo sa database is yung database name. Okay? So, again, ko-comment ko dito kung ano yung nilalaman ng ating MySQLi na connect function. So, unang parameter natin is the web address. Okay? And then, or the host address. Okay? So, ito magiging pinaka-website ninyo. And then, pangalawa is the user. Then, pangatlong parameter natin is the password. And then, yung pinaka-apat is yung ating database name. Okay? So, for this video tutorial, ang pinaka-database natin is yung pinakita ko kanina, which is the shop name. And again, ang database ninyo is makikita ninyo dito sa sa kaliwang part ng inyong PHP My Admin. So, this is the database name, the shop. Okay, so ang type natin dito is shop. Okay? Now, since si variable con, ang variable na hawak sa value ng connection natin sa database, itetest natin ngayon kung may ma-output ba or kung connected na ba talaga tayo sa ating database. So, para ma-check natin yan, gagawa tayo ng conditional statement. Okay? So, using the if statement, para makagawa tayo ng conditional statement, then, yung ating variable con,
Okay, na nagho-hold ng value ng MySQLi connect natin or ng ating database connection. So, ite-test natin. So, kapag gumagana, based sa ating conditional statement, kapag gumagana yung ating database connection, so i-echo lang natin. Okay? So, echo, then, sabihin natin dito, you are connected to the database. Okay? However, kung sakaling hindi tayo connected, okay, so mag-else tayo. So, kung hindi tayo connected, same lang din, echo, then, you are unable to connect to the database. Okay, so ang gagawin lang niya is i-display lang niya yung text na to dito sa ating browser, depende kung tayo ay connected or not. Okay, so to test that, so save natin. And then, class, alalahanin ninyo kung saan nakasave yung ating dbconnect.php. Okay, so kung titignan ulit natin, ang ating dbconnect.php ay nakasave dito sa ating drive C, sa ating XAMPP folder, at sa loob ng ating htdocs folder. Okay? And then, ang ginawa nating folder kanina is the e-commerce. Okay? So, again, so nandito ang ating dbconnect. So, pagdating natin ng ating browser, gagawin natin, para ma-access natin yan, is itatype in natin ang localhost / okay, so again, so mula htdocs, bubuksan natin ang ating e-commerce folder. Okay? E-commerce na folder natin, and then / yung ating pinaka PHP file, which is dbconnect. Okay? dbconnect.php. So, wag na wag niyong kakalimutan ang ating .php file extension name. Okay? So, pag-enter natin, so may text na magpo-prompt or nag-echo na tayo ay connected na sa ating database. So, once na makita nyo yan, ibig sabihin yan, class, is connected na tayo sa ating database. Okay? So, what will happen kung halimbawa mali yung ating pinaka-authentication na nilagay doon sa parameter? Say, for example, mali tayo ng database name. Okay? So, gawin natin tong shop1. Okay? So, dapat ang makikita natin is unable to connect to the database tayo. Kasi, kung titignan natin ang ating phpMyAdmin is wala naman tayong shop1 dito sa ating database. Okay, so ang gagawin natin is isi-save natin to. Save as, and then, balik tayo sa ating dbconnect. And then, kung mapapansin ninyo is unknown database. So, ibig sabihin, hindi niya nakita yung shop1 na database natin. So, in short, mali yung ating ginamit na authentication doon sa ating database connection. Okay, so kung tama naman yan, supposedly dapat ito ay ma-review natin na we are connected to the database. Okay, so since connected na tayo sa database, technically class, hindi na natin kailangan yan dahil automatically once na connected tayo, wala na tayong iba dapat na makikita. Dahil sa susunod na video natin is ang gagawin natin, itong si variable con is gagamitin natin. Okay, so ito yung magre-represent sa ating database connection. Okay, so i-include na natin to palagi sa mga susunod na pages natin dito sa ating tutorial. Kaya wag na wag niyong kakalimutan yan. So again, kita-kits tayo sa susunod na video and hopefully may natutunan kayo for this one.